Verse 15, until at last, here they go. Until at last the Spirit is poured out on us from heaven, then the wilderness will become a fertile field, and the fertile field will yield bountiful crops. Okay, next verse. Justice will rule in the wilderness and righteousness in the fertile field. Okay, next verse. And the effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness, quietness, and trust forever. My people will abide in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting places. Even if the forest should be destroyed and the city turned down, and the Lord will greatly bless His people. Wherever they plant seed, bountiful crops will spring up. Their cattle and donkeys will graze freely. Ang Diyos magkapanalangin sa pulong. Let us pray. Thank you so much, Lord, sa inyong kaikog magrasya. Thank you for the freedom that we can hear your message. We can be gathered together, O Lord God, to worship you, O Lord God, to hear your message, O God. Continually cover us all with your precious blood. Let your words, O God, be able, O God, nga masabtan sa mga katawan. And let your servants, O God, be able, O Lord, to deliver your message powerfully, O Lord God, bringing your message, O Lord God, without a sugar coating, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Salamat sa tanan ng Diyos dayon, nagapanalangin ka na to. Okay, the message of God this morning is when the Spirit is poured out. Kung ang salihan ang Espiritu ibubuo na. So, naisaan nga ibubuo sa Diyos ang Espiritu Santo tungod kay maayo kaayo ang mahitabo sa ibubuo na sa Diyos ang iyang Espiritu Santo. Matud pa sa pulong sa Ginoo. It is a promise by God to the time of Isaiah, and also in the time of Joel. Matod pa sa pulong. So let's proceed to the next line on that. So sa verse 15, matod diri, until at the last the Spirit is poured out on us from heaven. Hangtod sa katapusan, ang Espiritu sa Diyos ibubuo matod pagikan, ibubuo ka nato gikan sa kalangitan, ug ang mga kamingawan will become a fertile field, and the fertile field will yield bountiful crops. Nagaang pagyapon? So kung sa diha ibubuo na sa Dios ang Espiritu Santo, adunay kausaban, aduna gayoy kausaban sa palibot ug matod pa sa mga kayutaan. Isa nga kausaban, the first thing is, then the wilderness will become fertile field. Ang kamingawan, kabalo man taon say makita nato sa wilderness. Sa wilderness or diserto, in other words, is perting iganga, wa dyan nanubo ana. Wala dyan, perting iganga, kanang sinaw, upaw, gigkaisanan ang maong ngayuta. O matod pa, when the time that the Spirit of the Lord will be poured out for us from heaven, the wilderness will become a fertile field. Literally, ang yuta nga, kanang, sana, mingaw, or kanang walay tanom nga nitubo, matod pa sa pulong sa Ginoo, will become a fertile field. There is a change that will happen. Na ay kausaban. There is a reverse. Ma-reverse. Ang negative, mag-positive. So, muna siyang literal wilderness nga ang kamingawan, matud pa ang diserto, mahimo na siyang tabunok nga yuta. Muna gi, sa Isaiah, matud pa, nagpadayag ni Lord ka Isaiah. And also, this is also revealed to Prophet Joel, sa Joel chapter 28, and the fulfillment was happened in the book of Acts chapter 2. So, physical wilderness. Ang tawaan nun, physical nga wilderness. Kabalo mong kita si Saulo is, tig-agin si Saulo. Ang iyang kasing-kasing, ang iyang huna-huna, ang iyang pagbati, ang iyang huna-huna, grabe gid kainit sa mga disciples ni Jesus, mga followers ni Jesus. Di ba sa wilderness, sa deserto, init kayo. Pwede yung inita. Pwede raming gamayas ng porsyento sa kainit sa wilderness.
Inga na kainit ang ulo, ang kagasing-kasing ni Saulo sa mga disciples ni Jesus, mga followers ni Jesus. Inga na ka-deserto ang iyang kasing-kasing una-una. Grabe ka uga. Grabe ka tig-a. Grabe ka init. Ang iyang gibati towards mga disciple ni Jesus. Now, sa diha na because in Acts chapter 2 is the outpouring of the Spirit of the Lord. Sa Acts chapter 2, muutong magbubos sa Espiritu Santo o ang pagkakabig ni Saulo sa Acts chapter 9. Sa ding nakabig na si Saulo sa Acts chapter 9, ang Ginoo mismo, si Jesus mismo, ang nakitagpo ni sa dalan sa Damascus. Humatod pa, sa diyan istorya si Lord Jesus sa iya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ingon dayon tubag si Saulo. Kinsa ka Lord? Sa ako, ako si Jesus nga imong gilutos. Pagkadungog ni Saulo sa tingog ni Jesus, atol pa sa ito, nagkahayag ang natagpo in Acts chapter, let's see the Acts chapter 9. Okay, Acts chapter 9, let's see the story. In verse 1, Acts chapter 9, Acts chapter 9. Okay. Meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. Grabe kaya ka. Isurok din ang dugo sa mga followers ni Jesus. Gusto kanya pamatyon. So we went to the high priest. Adto siya sa Pangulong Pari. Kaya gusto niya pamatyon ang tanang ingana kainit ang iyang dugo sa mga tinunan ni Jesus. Let's move on to the next verse. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way he found there. Mura siya nagplano sa arrest ni Duterte po. Hallelujah. Nagplano si Saulo. Oh, si Saulo. Nagplano nga ipadakop. Ipadakop ang mga sumusunod ni Jesus. He requested letters addressed to the synagogues, addressed to the ICC, to the Interpol, matod pa, asking for their cooperation. Nangayo siyang tabang, nga mutabang sila, nga dakpon, ang mga sumusulod, mga followers ni Jesus, dili followers ni Duterte. Hello, sa versikulo Acts. Hallelujah. He wanted to bring them both men and women back to Jerusalem in chains. Kay gusto jud kuno ni Pablo o ni Saulo nga ang mga lalaki babae nga nahimong followers ni Jesus mumalik sa Jerusalem nga ginapos na, kadinahan na, gipusasa na. Hello, gipusasa na. Gusto ingana ang gusto sa yawa nga gigamit niya si Saulo. Let's move on to the next verse. As he was approaching Damascus on his mission, happy kay dito is Damascus mga panugot. Duol na siya sa Damascus sa iyang mission nga iyang dakpon ang mga sumusunod ni Kristo, mga isang tabang ito na ay hayag nga dinanag gikas langit ni danag gid patubang niya. Siya mo gi-arrest Ginoo. Hello, ang iyang plano i-arrest niya ang mga followers ni Jesus. Pero aning panahon na siya na-arrest ni Lord, siya nadakpan ni Lord. Next verse. He fell to the ground and heard a voice saying to him, nasagbog siya sa yuta, matud pa. Sakay matus iya nga sakyanan. Nahagbog siya sa yuta, o matud pa katupag danag sakay, nahagbog siya sa yuta, o nalitingog, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Sa iyang paglutos, grabe ang tigog, sa pulo ni Guas, patyon niya ang mga sumusunod ni Jesus. Ingan niya siya, who are you, Lord? Kinsa man ka, Lord? Ningon nga, who are you, Lord? Ingon ang tingon na I am Jesus, the one you are persecuting. Ako si Jesus nga imong gilutos. Next verse. Now get up and go into the city. Inshallah, bakod. Adto sa syudad. And you will be told what you must do. Kay sultian ka dito sa buhaton. The men with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but no one. Perting kay bulungas kauban ni Saulo. Kay nakadungog sila tingog to sa Ginoo. Ako si Jesus nga imong gilutos.
Wala sila nakitaan, pero nakadolting. Umatod pa, let's proceed to the next one. Saul picked himself up off the ground, nitindog si Saulo sa yuta. When he opened his eyes, he was blind. Pagtindog niya, nabuta siya. So his companions led him by the hand to Damascus. He remained there blind for 3 days and did not eat or drink. Dito siya sa Damascus, ay ang tuyo, dakpon niya ang mga sumusunod ni Jesus. Yan, nadakpan ni Jesus. Hello? Nadakpan siya ni Jesus. Pagkadakop ni Jesus, matod pa, gidala siya sa balay dito sa kining, usa ka balay. Let's proceed to the next one. Now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias. Ingon si Ananias, yes, Lord. The Lord said, go over to Straight Street. Adto dito sa tulid nga kanto dalan. To the house of Judas. Dito sa balay ni Judas. Judas means the same as Judah. Let God be praised. Judas and Judah, parehara sila. Ang meaning is, let God be praised. Dito gid sa tulid nga dalan sa balay ni Judas. Kay dito sa tulid nga dalan, God will be praised because of the conversion of Saul. Tungkol sa pagkakabig ni Saul. Ang Diyos maday. When you get there siya ang kung maabot ka dito, ask for a man from Tarsus named Saul. Pakitaan din ang ngalan nga, tao nga, gikan sa Tarsus, gikan Saulo. He is praying to me right now. First time nga ingana ang prayer ni Saulo. Kung wala siya nahagbong, wala siya nabuta, di siya kabalog ampo sa Ginoo. Kaya usahay, butaan patay, hagbong pataan na pataka-realize nga kita di ay naatay atraso, naatay kaso. Aron nga kita agi sa dalan nga diin na adi ang kagawasan kamatuuran o walay baka, walay pagpanglupig. Now, let's proceed to the next one. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. Ingon si Lord, ako nagipakita ang pananawon kang Saulo. Nga na ay ngalan nga Ananias, nga mo abot o iyang itapion ang iyang kamot nga diha kanimo aron siya makita. Pras Ananias, ingon siya, Lord, ay sa murag delikado akong kinabuhi ani. Delikado akong kinabuhi ani. Kay kuyaw na ang tawhana. So, patod pa sa pulong si Ginoo, siya ay mahimong abogado ni Saulo. Hello, abogado. Tanaw na to. Let's move on to the next one. And he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. Ang una-una na Ananias patay. Ako dyan una madakpan ani. Makitaan ko ni Saulo. Ako dyan madakpan ani. Wa siya kabalo nga nadakpan na si Saulos Ginoo. Hello? May mga panahon nga nga tungon ako na negatibo, pero dali dapat dian ta mga negatibo. Pero wala man ta kabulsunan kung sa negatibo. Abi nato og naatas ka kuyaw, wala man itas ka kuyaw. Hallelujah. So but the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings, as well as to the people of Israel. Sa lakaw lang. Igipili na ako si Saulo nga instrumento na ko nga madalas ako mensahe sa mga Diyo, o sa mga Hintel, or sa mga non-Israelites, ngadto sa mga hari o sa mga katawan sa Israel. Atod pa sa pulong sa Ginoo. Let's proceed to the next one. And I will show him how much he must suffer for my name sake. So aning panahon na nga conversation ni Lord kang Saulo, he started to water his heart nga wilderness. Ang iya kasing-kasing og huna-huna ni Saulo na sa wilderness, deserto, uga. Sugod na ang Ginoo og bisbis sa tubig sa pulong sa Ginoo para ang iyang wilderness, ang iyang deserto nga kasing-kasing huna-huna matubigan na o ma-feel na niya di na siya high blood o pagbati. Di na siya high blood ron sa mga katawan si Ginoo. Sumatod pa, Brother Saul, the Lord Jesus appeared to you. Pagabot niya, ingon dayon ni obey siya ni Lord God sa
Isuon nga Saulo, brothers, so the Lord Jesus who appeared to you on the road, si Jesus, Jesus nga napakita nimo sa dalan, nagpadala ka nako aron makakita ka pag-usab, and be filled with the Holy Spirit. Ano sa na? When the Spirit of the Lord, when the Spirit is poured out on us from heaven, the wilderness will become a fertile field. Ang kamingawan, ang deserto, mahimo ng tambok nga uma. Una-una, literal field sa mga Israelites. But this talk about the spiritual blessing, the spiritual harvest of souls. The spiritual harvest of souls, and soul is one of the ministers. Ang spiritual harvest of souls, si Saul isa sa mga harvesters para nga ma-harvest ang mga kalag. Kadiin nagpaabot sa mensahero na mupadangat sa pulong sa Ginoo when the Spirit of the Lord is poured out from heaven. Hello? So to regain your sight aron maulian ang imong pananaw, makakita kag balik, and be filled with the Holy Spirit. Ang tao nga puno sa Espiritu Santo, daw fertile soul siya, daw fertile, daw tabunok siya sa Bisaya pa, tambok siya nga yuta. Hello? You will be filled with the Holy Spirit. Ang tao nga puno sa Espiritu Santo, daw fertile ang iyang kasing-kasing huna-huna. Adunay abot. Adunay daghan kaayong bunga nga mahitabo. Para gyud nga mahimo siyang mapuslanon. Makatabang. Wala gina ko sa Sunday school. If you are here, for example, kani tulo ka pots ni siya. Pareha na nga fertile nga soil. Pareha na nga tambok nga soil. The problem, pareha ra pud ang ako ipugas nga binhi. Pareha nga hybrid. O kani tubigan gikan sa ibabaw pa imong ubos tubigan. Nay tubig. Gabasa ang yuta. Kani is walay tubig. Kani is ang tubig is wa ra gyud tunga ra ang tubig ana. Asa man sa ilang tulo ang mahimong mabungahon. Sadag bunga. Asa man sila tulo nga pareha sila yuta tambok, pareha sila binhi. Pero ang klase sa tubig is dili pareha. Asa man sa ilang tulo. Kaning sakto ang tubig, kaning walay tubig, or kaning gamay tubig. Kaning sakto tubig. Dili na wilderness. Kani murag wilderness. Kini fertile. Kadto dili kay kunay pa kakulangon. So ingana during the time na wala pa ang Espiritu Santo na poured out, wala pa nabubo, si Saulo, si Saul, naglagot siya sa mga souls nga diin nangalagad si Ginoo. Nga na siya nga na ang iya kasi wilderness, perte ka uga, perte ka init. Apan sa diha nga nabubo na Espiritu Santo. Isa siya nga mga kalag sa mga kalag na harvest. O isa siya nga na puno sa Espiritu Santo. O sa din na puno na sa Espiritu Santo, unsay nahitabo matod pa sa pulong in verse 18. In verse 18. Instantly something like scales fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Automatic siya nga nitindog na bautismo. Kay nasabtan na niya ang kamatuoran tungod kay ang nagbubo niya sa pulong sa Ginoo sa kasing-kasing maugid si Jesus. O ang naglihan si Ananias o ang Espiritu Santo nagpuno kaniya. The wilderness, when the Spirit is poured out upon us from heaven, the wilderness will become fertile field. Isa na si Saulo. Fertile sa to, wilderness ang ikasing-kasing mo na naglatagaw ay mo na ako na bisag asa sundon yun yung mga disciples si Jesus. Iyan yung patir, ingana siya ka, isog, ingana ka, init ang iyang gibati, ingana yung spirit, kainit sa iyong espiritu. Ato sa mga sumusunod ni Jesus. But when the time, the outpouring of the Spirit, isa siya na nakapit. Ang iyang kasing-kasing, dili na deserto, dili na wilderness, the fertile field. Field na dayon, puno na sa Espiritu Santo. O kaya na puno mas Espiritu Santo, matod pa sa pulong sino, nagpabautismo siya, siya nagwaduha, nikaon siya, kuman nagkaon, his soul stayed with the believers in Damascus for a few days. Wala na
na high blood, wala na init ang ipagbati ko na sa mga believers. Iyan na nahimong friends. Nga naman, ang taong filled sa Holy Spirit, ang taong nakunsaran sa Espiritu Santo, ang iyang pagbati ko na iyang siltian, mga usap. Hello? That is why, when the Spirit of the Lord, until the Spirit is poured out upon us from heaven, ang wilderness mahimong fertile soil. That is why, gibubo naman Espiritu Santo, ang ato na lang, atong pangayon, Lord, bubuin ko sa Espiritu Santo. O katong kanta, bubuin ko sa Espiritu Santo. Muna karoon sa mga kantang, ano man, true songs, we are asking nga, ibubuan ka sa Espiritu Santo, nga naman, bisan pag-pertin ang imong kasing-kasing, bisan pag-hybrid ang pulong sa Ginoo, kung walay pagbubo sa tubig, wala, gapoy pagtubo nga insakto. Hello? Nga na, mo itong pag-abot lagi na ako sa Friday sa gabi, mag-alauna na gito. Dahil sa gabi, ha? Pag katulgo na dyan, gusto na katulgo. Tanaw na kus ako nga tanong diha. Layo, laos na gid ka istanan. Ingko kung matulog ko ani, mamatay ni sila. Kay malabian. So ako gin gibubuan. Pagkabuntag, nakita na ko, dili na nga na ilang itsura. Kay nabubuan naman sa tubig. Oh, we need the word of God. Wala ko katutbas itong gabi una, gisiguro na ako tanong, upo, katong na nga, laos na. Ano man? Kay, kung dili tumatabang, pwedeng di na mabuhi balik. Hello? When the Spirit of God is poured out upon the wilderness will become fertile field. Let's go back to Acts chapter 32. Nakikita nga sa slide. And then, the good thing about it, ingin pa sa pulong sa Ginoo, is the fertile field will yield bountiful crops in Acts chapter 32. Ito sa slide na ako. Ang tambok na yuta will yield bountiful crops. When the Spirit of the Lord is poured out upon us, kung Espiritu sa Ginoo buo na kanato gikan sa kalangitan, una, the wilderness will become a fertile field. Ang diserto, ang uga, mahimo ng basa, mahimo ng fertile, mahimo ng tabunok. And the fertile field o ang tabunok nga uma will yield bountiful crops. Magbunga na og madagayaon nga bunga matod pa sa pulong sa Ginoo. That is why, okay, now, let's proceed to Acts chapter 9. Acts chapter 9. Verse 22. Acts chapter 9, verse 22. Saul's preaching became more and more powerful, and the Jews in Damascus couldn't refute his proofs that Jesus was indeed the Messiah. Nagsugod na siya wali. Kay na-absorb na niya ang pulong sa Ginoo, kay tungod kay nabubuan na sa Espiritu Santo, nagsugod na walay gibubuan sa Espiritu Santo nga di jud makawali. Amen. When the Spirit of the Lord is poured out upon us, you could not hold but teach, preach, share the Word of God. Your experience is like a word that let you experience nga na silod kang milagros. Hello? There is a great change when the Spirit of the Lord is upon us. Sa una, di mo mayon na tag-pulong sa ino Bible, mayon na di na katoliko. Di na maminaw. Murag yun o high blood ta mo. Ang atong dalunggan, murag mo init na pa sa Word of God, Bible na ganina. Magdala tag Braham, dala tag kanang sana sunoy. Magdala tag unsa niya, wala chika, kakurat-kurat. Hello? Kaya nga ka wilderness, ingana ka, init, wala, ta ka init ba sa Word of God na isultian. May nga hallelujah, praise the Lord. Tamay-tamayon pa ta. Tara mga praise the Lord, anaon pa ta. Tara mga hallelujah. Diba? Ingana ta ka init sa ilaha because they are in the wilderness. Karon kita na pwede
Hinga nagsulti. So sa to, Saul's preaching became more and more powerful and the Jews in Damascus. Ibig dito sa Damascus, mga siya panugot para aristuhon ang mga kuan ni Jesus, mga followers ni Jesus. Dito naman siya nagwali. Kaya sa to, the fertile soil will harvest bountiful crops. Dili ka kaani o di ka magpugas. Nagpugas si Pablo, si Saulo sa pulong sa Ginoo. Mutong daghan kalag na nga ani. Because when the Spirit of the Lord is poured out, imposible nga walay ani, walay abot. Amen. Never you can read nga souls nga libo-libo nga nagatuo ni Jesus nga nag-convert nangatandog sa Espiritu Santo. Nasigutan ang 5,000 nga mga kalag sa Book of Matthew nga naminaw lang sa pulo silog o nakakaon sa tinapay. Pero wala sa isulti dito nga sila na nga tandog sa milagro. Isa-isa lang ang number nila na naa sila naminaw. Pero during sa time, gilidakop na si Jesus. Katong libo-libo ka mga taong hisgutan na nakakaon sa tinapay sa milagro. Unsa man, naba sila nagsimpatiya? Wala, may pas Duterte. Bisag foreigner, ni simpatiya. Duterte! Duterte! Ay, pas Duterte. Ayan na. Hello? The fertile, when the Spirit of the Lord ikadua, the fertile field will yield bountiful crops matod pa sa pulong sa Ginoo. O perting, daghana kuno ang grabe na nagwalik because when we are filled with the Holy Spirit, grabe ang empower, grabe ang anointing, grabe ang power matod pa sa pulong. So Spirit became more and more powerful and the Jews in Damascus couldn't refute his proof. Ang iyang friend sa una, iyan ang kontra. Kayo sa kwan pa. O sa kini politika pa, ni Balhi na siyag partido. Oh. Ang Marcos, nimo ang Duterte. Ang Duterte, nimo Marcos. Hello. Ang iyang kaamigo, kalyansa sa una, iyan ang punta. Dili sila kabangbang sa mauto pa, sa mga pulong nga giwali ni Saulo. That Jesus was indeed the Messiah. And let's proceed to the next one. Verse 23. After a while, some of the Jews plotted together to kill him. Tungod sa pagwali ni Saulo. Kaya nga naman, ang iyang kasing-kasing una-una, natubigan na sa pulong sa Ginoo, natubigan na sa Espiritu Santo, di nakapugnan ang tubig, ni flow na, ni agas na, wa na siya kaadlong mamatay. Inga na ang taong led by the Spirit of God, bisag kamatayon, pwede nimong gawaton. Pero uga pa sa manatag, uga pa sa desierto, ang imong kasing-kasing una-una, di pa ko mamatay. Tingin sa to, ayaw sa gira, kawa pa ko iliwat. Di ba na mga post? Ayaw sa gira, ayaw sa martial law, ayaw sa people's power, gawa pa ko iliwat. Hadlok kamatay ko kaliwat. Umatod pa they were watching for him day and night at the city gate so they could murder him. But Saul was told about their plot. Nasayod na si Pablo, si Saulo sa ilang plano. Umatod pa sa pulong si Ginoo. Ang Diyos namuhat ang Diyos sa kinabuhi ni Pablo. And then, matod pa sa pulong si Ginoo. In verse 26, let's jump to verse 26. Let's jump to 26. When Saul arrived in Jerusalem, di ba sa Jerusalem gusto niya nga dalo na itong mga tao nga iyang nagapos, iyang gidakpan nga ginapos sa Jerusalem. When Saul arrived in Jerusalem, he tried to meet with the believers. Nabali. Ang plano ni Saulo nga dautan batok sa mga followers ni Jesus is nabali. Imbis nga ang mga dinakpan niya nga gikadinahan balik sa Jerusalem, matod pa, he tried to meet with the believers. Gusto na niya ang mga believers nga indakpon sa una. Iyan ang gusto nga himamaton. But they were all afraid. Pwede nga lukan na ikaw pa sa kabalong sa ito. They did not believe he had truly become a believer. Kawa sa tuon na himo ng believer si Saulo. Matod pa sa pulong sa Ginoo. But unsay naitabo na abogado niya. Verse 27. Then Barnabas
brought him to the apostles and told him how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul. Ang nangabugado ni Saulo, na nagdepensa, si Barnabas. Na ay taong gamiton para mo depensa na to, nga di na taingana. Oh, but then justice will rule in the wilderness. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus, matod pa sa pulong sa Ginoo. And let's proceed to verse 8. So Saul stayed with the apostles and went all around Jerusalem with them, preaching boldly in the name of the Lord. Ang wilderness na himo ng fertile soil. Sato, the fertile field will yield bountiful crops. Daghana ang mga kalag na nakaminaw ni Saulo og nakasabot og nahimong harvest. When the Spirit of the Lord is poured upon us, the fertile field will yield bountiful crops. Kanus agani daghan nga kalag nga nadugang before sa pagbubos Espiritu Santo or after? After. Hello, after. Mao na atong paabot nga mahitabo na sa Philippines as prophesied in the Philippines. Matod pa sa nakita ni Benhim, I saw something in the Philippines. There is a great fire in the Philippines. The government will turn into a better one. Because before the big victory is a big battle. Before a big victory, a great victory is a great battle. Hello. That is why we should not be discouraged. We should be encouraged to pray more or pray harder. Because after this battle that we are facing in our country, after this battle that we are facing in the ministries, in the body of Christ, there is a great victory. There is a great victory. And we should be part of that great victory. We should be asking the Holy Spirit nga mooy mo kunsad nato so that we can also do great work in the kingdom of the Lord, so that the coming of the Lord is near to come. Happy na mo, di siya kung abot kung dili pa nato matrabaho ipatabaw si Ginoo. That we have to bring the good news to the people. We have to let the prisoners be freed from their prison cell. When the Spirit of the Lord. Okay, now let's proceed to Acts chapter 32. Fertile field will yield bountiful crops. Matod pa, motong na grabe ang harvest. How many added during the time in Acts chapter 2? Matod pa Acts chapter 2 verse 41. Acts chapter 2 verse 41. Those who believe what Peter said, kay si Pedro may nagwali after the outpouring of the Holy Spirit. Si Pedro man ang grabe pagkunsad sa Espiritu Santo, grabe ang boldness sa pagwali. Those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day about 3,000 in all. Matod pa sa pulong sa Ginoo. In verse 42, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Ingon dito sa Isaiah 32, na napabilan ta, righteousness in the fertile field, na ay pagkamatarong diya sa kabunok nga yuta. Na wala na'y kaugahon. Wala na'y dryness. Field na, basa na. Nabasa na sa pulong sino, kasi nabasa nila, nagpabasa na naging ay. All the believers devoted themselves to apostles' teaching. Sa una, wala sila babali-bali, anang pagwali, pag-Bible study, pag-soaking in the Spirit, patagad sa pulong sila, wala sila ganahay, samo kay boring, kisa nagkatulbunta, gaduka-duka ta. When the Spirit was poured out upon them, silang tanan, all the believers devoted, silang tanan, sige-sige magtikon ta, naa sila ka-excite, nag-eat all you can sila sa maong panahon. Apan sa before, dili sa tapat. Nginabuhi sa tag-ato. Ato sa ni palabi na itong tiyan. Sa ito warning, uy, kamong taga-malusod, pagpalit na mo na bugas, pagpalit na mo o kandila, kay basi ni nga ni, naanay mga babala, nga makahadlok pod. Kay basig maguba. Pag-andam na mo bugas, bila kasako, pag-grocery na mo, pag-marketing na mo, kay nga ni mahi, tabo. Makulbaan sad ka. Naya kay tunagan kwarta, ka maka-grocery, maka-marketing. Kadto taong walay kwarta, magnganga. Siya na lang. Ang hapot kitag balas niya sa baybay.
So, ato gini nga Lord, himuan ning balas, may mong bugas. Hallelujah. Hallelujah. Diba? But when the Spirit of the Lord is poured out upon us, there is calmness. There is stability of our feelings and emotions and thoughts. Na nothing to worry about. Because our God is in control. Our Father is in control. Di tamag, panic. Nga naman, ang Diyos na to nga, gamhanan, kabalo mo pagkaon na to. Kabalo mo atiman na to. Gibuhi magalit sa pandemic nga, napagkadlo nga, sakit. Karon pa bang walay sakit? Pahulga lang. Hallelujah. Muna nga, kung naatay pulong sa Ginoo, sa to, when the Spirit of the Lord is poured out upon us, we have nothing to worry. Because the stability of our feelings and minds depends on the Lord. Labi na atong kwarta, igo-igo ra. Di kita basta maigo sa mga pangigo. Amen ba? Hello? Let's proceed to the next verse on that. And a deep sense of awe came over all them, and the apostles performed many miracle signs and wonders, and all the believers met together in one place and shared everything they had. Atod pa. Verse 44. And all the believers met together in one place. Ang tanang magtutuo, nagtigom lang gid sa kadapit. They shared everything they had. Ang inanggi salo-salo, wala na'y linaog. Pareha na sila, wala na sila. Sige kaon, nagdirit na magkaon. Wala na ko na ija-ija, aho-aho. Sige mga unta. Because they were changed. Their selfish feelings and thoughts were erased. Their understanding and concern for each other manifest. Hello? Ang pagkahinakog na erase, ang pagsinagtanay o pagpakabana mo oy padayag. Hallelujah. So all the believers met together in one place and shared together. That is ito, righteousness in the fertile field. Bato ganina, ang pagkamatarong magmanifesto diya sa fertile field, wala na'y pagkahinakog. We are able to share what God has given us. Hello. Bila ginagmay, basta mag-angay. Bala ginagmay, basta mag-angay. Dinagko, nagsinumbagay. Ginagmay, nag-angay. Ang dinagko, nagsinumbagay. Hello. Matod pa sa pulong si Ginoo. O matod pa, verse 45. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Ang ilang mga kaptangan, ilang ipamaligya sa wala na din pulos because ang ilang kabisiyan sa una, magbalit o mga butang, mag-invest o mga ingani, abi nila, maon na gito makalipay. And they reached that point. But when the Holy Spirit was poured out upon them, ilang nasabtan, wala gyapoy bili di ang tanan. Dili to makahatag og tumang kalipay, tumang kalinaw. Naara di ay sa presensya sa Espiritu Santo. Ang katagbawan, kalinaw, kalipay, nga di niyo makita sa mga butang ni kalibutan. Dili niyo makita sa mga friendship ni kalibutan na. Sa to, piling sayaw-sayaw, grabing sayaw-sayaw, dito. Bago magsayaw-sayaw, kasi naitabo, kasubanan. Dili ang kalipay sa atong lawas ang makatagbaw nito. Ang kalipay sa atong espiritu. Ang kalipay sa espiritu sa Dios. Mao ay maghatag og kalipay sa atong espiritu nga diin mao day na insakto. Bisan pag imo ang kalibutan, kung layo na kas Ginoo, wala na ginada imong pamati sa imong hunahunag imong pagbati. Amen ba? At sa inyo sa pulusino, ang tanan nga makunsaran sa Espiritu Santo, matod pa, righteousness in the field. Hallelujah, ang mahitabo. Let's go back to Isaiah chapter 32, matod pa sa pulong si Ginoo. We are about to end. Okay, Isaiah 32. Let's proceed directly to verse 20, the last verse in Isaiah 32 about when the Spirit of the Lord is poured out upon us from heaven. In Isaiah 32, verse 20, the Lord will greatly bless His people. Ang Diyos gayud mo panalangin sa madagayaong panalangin sa katawan, wherever they plant seed, matod pa,
Bountiful crops will spring up. Their cattle and donkeys will graze freely. During sa pagbuko sa Espiritu Santo. Kung makunsara na sa Espiritu Santo, naanak ka na ito Espiritu Santo. Matod pa, grabing blessing. Yan naman. Dato, kadtong tubigon. Grabe bunga. Dili malaos. Pero may tsada ang color sa iyang leaves o sa iyang bunga. Pero kani, anas wilderness, nasa ito nga walay tubig. Pirmi ka, laos. Laos pirmi ang dahon. Laos. Lahi man itong nangalaya. Laos pa wither. O wither. Ang kini, dili kitsa para gitsura. That is why kitang tanan, dili ta pariyag levels atong spirituality level. Dili ta pariyag levels atong understanding o atong assessment and evaluation. Atong mga judgment na to by the way. Because nagdepende na sa pulong si Ginoo nga atong gidawat. Hello? Nagdepende na sa pulong sa atong gidawat. Another example, when the Spirit of the Lord is poured out upon us. Okay, kada ito na ito'y visual aid. For example, magbutang ko diri, di na po ni pots. Butan ako ni glass, baso. Nga, glass nga baso. Okay, botilya na lang bottle. Ang bottle, diri isa ka bottle, puno sa tubig. Ang botilya puno sa tubig. Ang diri nga botilya is ito nga ara, ang tubig. Ang diri nga botilya is 1/4 ra ang tubig. Kung akong dukdukon sa kutsara, ang tubig diri, ang sound parehar ba sa ani? Dili. Ang tingog sa kutsara na akong dukduk diri, unsay tingog lahi? Dili tagling. Diba? Dili tagling. O dili tagling o tagning. Ang diri, lahi siya tingog. Ang diri ni samot. Asay tsada nga tingog imo pamation. Katong puno. Muna ang tsada nga tingog gawas kung puno tas ispikata puno tas sa pulong sa Ginoo. Katong puno tas Espiritu Santo. Amen. Bugnaw nga dili aglim. Ang kini lahi. Ang kana lahi. When the Spirit of the Lord is poured out upon us, ibu-bu gid madagayaon ni Lord katong gusto mapabuko, mabubuan gid sa hangtod batagbaw. Apan ko basi-basi naunsa na to sila. Hala nahilak naman to sila. Di ko gusto maghilak ko saya ko make up. Ang uban nagpapubuhilak ni grabe gid hilak. Ang uban nagdupa, ang uban nagluhod, ang uban ihapa na. Kaya nga nag-enjoy ang presence ni Lord, gi-enjoy ang presence ni Lord. Wala nag-care kung si kasulti sa uban. Ang imo gi-care nga makaabot ka dito sa presensya sa Ginoo. Hello. Muna pagahuman. Gaan kay mong pagbati. Luag kay mong gibati, malipayan kag malinahon. Kanindot sing gibati, feeling nimo ikaw nang pinakadato. Amen. I don't know if you experience that or if you long that. Kaya kung moabot ka anak, di na basta-basta imong kasing-kasing. Hallelujah. Masakitan. Kaya nga naman, sa to kung puno na, di na hagting ang tingog. Pasakitan ka. Dili nimo bali-bali. Nga naman, kang Espiritu sa Ginoo, ang Word of God nga nakatisok, when nagbalig-o nimo, bahala ka sakita ka, basta naglamit na kudes, ako pagpangalagad si Ginoo. When the Spirit of the Lord, righteousness in the field, and matod pa, the Lord will greatly bless His people wherever they plant seed. Bisag unsa kuno ilang itanom nga mga bini, bountiful crops will spring up. Their cattle and donkeys will graze freely. So, kung mapuno ta si Diyos Santo, ang tanan nga kabahin na to, maapil o kapanalangin. Amen. Hallelujah. Manang gusto ni Lord ma-experience nato na. I am very excited that will happen. Because that will really come to pass. Moabot yun na siya. I'm so excited. I'm really so excited. I am preparing myself because before the outpouring of the Holy Spirit, there is first soaking. Babad, di sa presensya. So that when the time will come, we can be the torch of that fire. We can be like mga firemen and woman. Firemen and firewomen. Dili ka maingon nga fireman kung wala kay dalang tubig. Amen. Hello. Unsay pagkapulos nga naka fireman ka? Kung dili ka kabalo mo operate sa hose para ipaundang ang kalayo. Hello. Diba? Ganong fireman mana.
Waterman unta na siya no. Okay, ang water mo gidala dili man tubig ang imong gidala. Pero usay pasabot, you're fine. Naa kanimo ang kalay Espiritu Santo para ang mga tao di masuga sa impyerno. Amen. Hello. Muna igsuon. Ingnan ko ganina, ayaw kalipay nga nakaabot na kasimbahan. Tinguha nga makasulod ka diya sa balang dapit to the holy place and to the most holy place. Ingana ko sa una, sa din walihan ko ingana, gusto ko lang maabot dito, gusto ko maabot dito. Nag-una na ako mga kauban, they felt the presence of, they were baptized by the Holy Spirit of the Lord. Ako gipasahi ko, ako ra gid isa. Ano man, sa to, ask and it shall be given. Pangayo aron ihatag ninyo. Di pangay nako, taod-taod ihatag ni Lord. Pero nga paabot ko, asugad ato, di na ko mahadlok, kunay ma-demon possess. Di na ko mahadlok nga, di ko atuhin. Di sa gabi. Sa una nga, dili pa kay ko grown. Kunay ba ng mga demon possess, mag-jacket ko kay mga libaw, at kong balibo. Salamat karon, di na ko mag-jacket. Mafiga po na akong malibaw o balibo bro. Dili na ko ingana ka, murag kahadlok nga, balibaw, pag yung balibo, ma-feel limang naging demon spirit. Hello? Nanibaw yung balibo or nangiso mo? So nga na, when the Spirit of the Lord is poured out, righteousness, matod pa ang maghari, and then matod pa sa pulong sino, there is a great blessing. Grabing panalangin. Di nalisod ang panalangin, ay ang Diyos lagayon ang magbukbuk na to. Shall we all stand up and thank the Lord for His message? Oh, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. When the Spirit of the Lord is poured out upon us, you could not hold yourself to not sing before Him. You could not able to just, hallelujah, be silent. Your mouth will be open to praise the Lord, to worship the Lord, to thank Him for what He has done in your lives. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Shall we all stand up and thank the Lord for His wonderful deeds, wonderful promises to us. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to God. Let's sing a song. I sing praises to your name, God. Hallelujah, hallelujah. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ibuko ni mga Espiritu Santo, Lord God, adunay kausaban o kan. Ang mga mala, o Diyos, mahimong tubigan, o Lord God. Ang mga tinunglo, mahimong panalanginan. Ang tanan, o Lord God, nga kawadun, o Diyos, di na mababiling kawadun, o dili, maga-enjoy na sa kadagaya, o Lord God. Maga-enjoy na, o Lord God, sa hallelujah, sa kaayuhan, sa balatian, kagawasan, o Lord God, hallelujah, physically, mentally, financially, and spiritually, o God. Salamat, o Diyos, sa imong pulong. Continue to bless us all together that we could not able to forget your words, but we always remember them, and we will always be excited, O God, hallelujah, for the fulfillment of what you have promised, O Lord God. Salamat sa tanan himaydong para kanang tanan lamang, Lord, sa ngalan ni Jesus we pray. Amen. Hallelujah.